At kaugnay ng mga balitang yan, makakausap natin si Secretary Henry Aguda ng Department of Information and Communications Technology. Sec Aguda, magandang gabi po and thank you for your time. Hi, happy Sunday and good evening, George, at saka sa mga nakikinig sa inyo ngayon. Well, Secretary, kung ang DICT po ang tatanungin, paano po ba mareresolba ang problema ng online grooming na nauuwi nga sa karahasan sa loob ng paaralan? Well, nagsisimula yan dun sa vigilantly binabantayan natin yung mga platform and hindi lang CICC at saka DICT but kasama na yung mga parents at saka yung mga telco. So, lately, kung makikita nyo, nagsabi si PLDT, di ba? They voluntarily started taking down almost 500 plus sites. Binablock nila. Si Converge is the same. Yung mga telco nakikipagtulungan na actively tinitake down nila. Dati kasi, George, kailangan sulatan namin sila bago nila i-take down. Ngayon, tinitake down nila. Tapos as we speak ngayon, nakikipag-ugnayan tayo doon sa mga platform owners like Roblox. Next week, magpapadala sila sa atin ng report nila na makakatulong doon sa investigasyon, doon sa nangyari sa Ateneo. At the same time, bibigyan nila kami ng update doon sa mga safety features ng platform nila na utang pa nila sa atin. Tandaan nyo, dati, sinabi namin na baka ma-block sila kapag hindi nila implement yung mga youth safety measures na in-implement naman nila pero kulang pa yon. May mga ilang measures pa sila na kailangan i-deliver and ang deadline is bandang October. Ano pong mga measures po yung binabanggit niyong hindi pa nila nagagawa? Well, unahan natin yung mga nagawa na. So, linagyan nila ng parental control. Default yon. Second, naglagay sila ng Roblox for kids. Doon sa mga bata, sa mga teenagers, Roblox Select. Tapos doon sa mga matatanda, yung may adult content, Roblox na. So yung mga bata dapat hindi maka-access ng mga ganung content. Tapos yung mga chatter doon sa messaging nila, binabasa nila for context based violence or OSAE or any violation, kinakat nila. Then sinabihan din nila yung developer community nila na i-screen na nila ngayon yung mga games. Yun yung nagawa na. Mga few months na rin na implemented yan. Yung mga kulang ay, one, isinusulong namin yung dapat pagka mag-activate yung customer nila, ang gagamitin, national ID. Para talagang verified yung personality. And second, magtayo sila ng opisina dito sa Philippines para mabilis yung coordination natin sa kanila. Hindi yung ang kausap ko sa US nare-recognize naman nila yung mga bagay na related sa NBE, protection for the youth, kailangan mabilis ang aksyon. So, yun yung mga hinihintay na namin sa kanila. Okay, so with the sound of it, Secretary, what can you say about the renewed call para i-ban na talaga yung Roblox? Even Secretary Remulla is asking for it. Ano bang tingin niyo po doon? Ay, ano naman, may basehan naman yon. Sabi nga ng mga Psychiatric Association, GERD, di ba, na may basis na yung mga nakikita ng mga kabataan, lalo na pag hindi mo na moderate, nagtra-translate into to bad behavior. Kailangan lang balansin natin kasi ngayon meron din tayong mga kababayan na kumikita sa game development. Nagde-develop sila ng game na maayos naman. May mga games for education, games for community getting together na at the same time they earn money. Yan yung sa Game Development Association naman. At saka hindi mo rin ikakaila yung mga bata may natututunan din sa Roblox. Hindi lang naman kasi violent games ang meron sa Roblox. Okay. Meron din yung mga games na nakakapag-aral. Kaso binabalansin natin, ang gusto natin, ma-maintain natin yung mga positive aspects ng Roblox tapos matanggal natin yung hindi magandang aspeto. Bigyan kita ng example, mabilis lang. Kung maalala niyo dati si Gorebox, di ba? Oh, yes. Masyado siyang violent game. Block na siya ngayon. Kasi nakipag-coordinate kami sa Gorebox, ayaw nila mag-implement ng mga safety features. So kami ng DICT, CICC, at saka mga telco, we came together and decided na pa-block na natin yan. So yan, na-block yan. Si Roblox, nagko-comply, hindi pa 100% compliant doon sa mga safety measures na kailangan, pero may deadline po yan. Kapag hindi sila
nag-comply, ayun, baka matuloy yung blocking niya. May 2 buwan pa po sila. Pero Secretary, ang binabanggit nyo nga po, well, you coordinate with other offices sa mga telcos. Hanggang saan ho ba yung kapangyarihan ng DICT to actually implement and regulate these platforms, these devs, no? In terms of, kung halimbawa may kailangang ayusin, sabi nyo kanina sumusulat pa kayo sa telco pero nagkusa lang this time. So, can you discuss it to us briefly? Pagka talaga may clear violation in law, example, OSAIC SISAM, o kaya nagbebenta ng contraband, illegal na gamit on the internet, immediately yon nababan namin yon, kaya namin yon. Ang mga bagay-bagay tulad doon sa games o kaya yung fake news for example or deepfake, yon nasa gray yon kasi kakailanganin natin ng mas specific na batas para mas mabilis yung action. Hindi sa wala kami magagawa. Ang ginagawa nga namin tulad ng Gorbox, di ba? Nung napatunayan namin na nakakasama talaga yan, umaksyon na kami kagad. Pero syempre, binigyan pa muna namin ng pagkakataon yung Gorbox na patunayan niyo sa amin na pwede kayo maglagay ng safety sa mga kabataan. Hindi nila nagawa, natanggal sila. Yung Roblox naman, may mga ginagawa sila. And as I've said, next week magbibigay sila sa atin ng status. Kasama na dyan yung information na pwede natin magamit para sa investigasyon do sa nangyari sa Ateneo. At the same time, yung status ng compliance nila sa atin. Pero suportahan namin yung mga batas na sinusulong ngayon sa Kongreso at sa Senado para bigyan ng mas matinding kapangyarihan ng DICT, CICC, and PC na mag-regulate proactively. Yun na nga po, Secretary, no? Parang matagal na itong pinag-uusapan, pero it seems like nahihirapan yung Kongreso magpasa ng batas na magre-regulate at magpapanagot sa digital platforms. Bakit po ba sa inyong palagay? Binabalansi kasi nila yung yung positive and negative impact ng kahit anong regulation. Sa Australia, for example, matagal nilang pinag-usapan bago nila binan yung social media sa mga kabataan 16 and below. Yung sa Kongreso, last year pinag-usapan na yung ano ba yung edad, 13 and below, 16 and below, or 18. Tingin ko buong mundo papunta na doon sa 16. At saka yung mga iba pang mga bagay-bagay na kailangan nilang matanto para balanse. Kasi tulad ng social media, marami rin namang good uses ang social media. Pero wala po bang lobbying, Secretary, ang mga tech companies? In terms of para hindi po makapagpatupad ng batas to regulate them. Wala na, not to my knowledge. Mas malakas yung nagtutulak ng active regulation. Kami, DICT, kasama yung mga other NGOs and community-based organization, nagpa-participate kami sa TWG. Yung mga platforms, wala naman akong, in fairness to them, ang lagi nilang sinasabi, pag nandiyan na yung batas, susunod sila. No exception. So, wala akong nakikita sa kanila na actively preventing the work to put the law into place. Okay, so kung total ban po sa Roblox, yes or no, Secretary? What do you think? Pag hindi sila nag-comply sa youth safety requirements namin, maliwanag na ban yan. Alright, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras. DICT Secretary Henry Aguda. Salamat. Good evening.